Isang ganap na madilim na gabi sa kapatagan nang mapansin ng isang mahirap na magsasaka ang isang kotse na nakaparada sa gilid ng isang maalikabok na daang lupa. Isang babae ang nakatayo sa tabi nito. Mag-isa, ang kanyang mga damit ay nababalot ng pulang alikabok. Walang signal ng telepono, walang ibang sasakyan at walang malinaw na dahilan kung bakit siya naroon. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Sino man sa kanyang kalagayan ay marahil ganun din ang mararamdaman. Ngunit may kakaiba sa katahimikan ng babae. Parang mas matindi pa iyon kaysa sa kanyang takot. Sa huli, nagpasya siyang iuwi ito sa kanyang bahay. Inalok niya ang babae ng simpleng kape at isinabit ang isang duyan upang doon ito makapagpahinga. Tahimik na lumipas ang gabi, ngunit nang sumikat ang araw sa tuyong lupa, ang tunog na umalingaw-ngaw sa kalsada ay hindi huni ng mga ibon. Ito ay ang dagundong ng isang daang mamahaling sasakyan na pumalibot sa kanyang maliit na bahay. Kumusta? Ako si Roberto. Ngayon ay ibabahagi ko ang isang kwento na nagsimula sa isang malungkot na daang lupa sa hilagang silangang kanayunan na pinagtagpo ang isang mahirap at nag-iisang magsasaka at isang milyonaryang naligaw ng landas. Ang araw ng Nobyembre sa kapatagan ay hindi kailanman humihingi ng pahintulot. Hinahampas nito ang bitak-bitak na lupa na tila may dalang galit. At kapag tuluyan na itong lumubog, nag-iiwan ito ng mabigat na init na kumakapit sa balat kahit matagal nang sumapit ang gabi. Ganoon eksakto ang hapon na iyon para kay Luciano. Ilang oras siyang nakayukong nagkukumpuni sa ilalim ng isang manipis at halos mamamatay na punong mangga. Sinusubukang ayusin ang lumang makina ng isang bomba ng tubig na ayaw makisama. Ikinukuwento ng kanyang mga kamay ang kanyang buhay nang hindi na kailangang magsalita. Magaspang ang mga ito sa tamang mga bahagi na bahira ng grasa at umitim dahil sa mga taong binabad ng araw. Matatag ang kanyang mga kamay, ngunit pagod na sa paraang hindi na kayang pagalingin ng tulog. 43 taong gulang si Luciano at namumuhay mag-isa sa isang payak na bahay na may 3 silid sa gitna ng lupang legal na sa kanya, kahit ilang taon na itong binabantayan ng bangko. Nagtatanim siya ng maliliit na bahagi ng mais at beans. May kulungan ng manok na may 6 na inahin at isang maingay na tandang. Umaasa sa isang imbakan ng tubig ulan na napupuno tuwing tag-ulan at agad ding natutuyo. At may duyang nakasabit sa balkonahe kung saan ginugugol niya ang maraming gabing hindi makatulog habang nakatitig sa mga bituin. Wala siyang telebisyon. Mayroon siyang lumang radyo na iisang istasyon lamang ang nasasagap at ang istasyong iyon ay nagpapatugtog ng mga kantang foro noong dekada 90 kasama ang mga balita tungkol sa mga aksidente sa malalayong highway. Hindi kailanman nagreklamo si Luciano. Matagal na niyang naunawaan na hindi pa iikliin ng reklamo ang tagtuyot. Ganun lang talaga ang buhay na mayroon siya. Nagigising siya bago pa sumikat ang araw, umiinom ng kape na kasing itim ng alkitran, nagtatrabaho sa bukid hanggang sumakit ang kanyang likod at umuuwi upang kainin kung anuman ang naroon. Minsan ay kuskus lamang na may isang itlog, minsan ay wala pa nga iyon. Pagkatapos ay tahimik siyang uupo sa balkonahe hanggang muling balutin ng dilim ang lupain. Tuwing Sabado at Linggo, nagbibisikleta siya ng halos 20 kilometro papunta sa pinakamalapit na bayan sa kahabaan ng maalikabok na kalsada, bumibili ng mga pangunahing pangangailangan, nakikipagpalitan ng ilang salita kay matandang Ze sa tindahan at saka nagbibisikleta pabalik sa bahay. Isang mapagpakumbabang pamumuhay iyon, ngunit sa kanya iyon, at natutunan pa rin niyang kilalanin ang maliliit na sandali ng kabutihan sa loob nito.
Isang Sabado ng gabi, sa ilalim ng halos bilog na buwan, pauwi siya mula sa bayan matapos subukang makipag-ayos sa ilang hindi nabayarang utang. Alam niyang wala siyang sapat na pera upang bayaran ang mga iyon. Ngunit pumunta pa rin siya sapagkat naniniwala siyang ang lalaking humaharap sa kanyang mga problema ay mas payapang natutulog. Noon niya nakita ang isang kakaiba sa daang iyon. Isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. May isang kotse na nakahinto sa unahan. At hindi ito basta-basta sasakyan. Isa itong uri na minsan lamang niyang nakita sa isang lumang magasin na may naiwan sa tindahan ni Ze. Malaki ito at itim, halatang mamahalin. Hindi ito bagay sa ganoong kalsadang rural. Marahil ay dati itong makintab, ngunit ngayon ay nababalot ng parehong pulang alikabok na bumabalot sa lahat. Tahimik ang makina, nakabukas pa ang mga headlight at sa labas nakasandal sa kotse habang nakatiklop ang mga braso at kunutang noo, nakatayo ang isang babae. Huminto si Luciano, mga 20 metro ang layo. Ibinaba niya ang isang paa sa lupa at minasdan ang tagpo tulad ng isang taong sanay sa kapatagan, mahinahon, matiisin at hindi nagpapakita ng damdamin. Gayunpaman, nakaramdam siya ng takot, hindi sa babae mismo, hindi siya hangal o duwag, kundi sa posibilidad ng gulo. Sa posibilidad na masangkot sa problemang hindi niya hiniling. Naalala niya ang mga kwentong ibinabahagi ni Matandang Ze tungkol sa mga sirang sasakyang bitag, tungkol sa mga mabubuting taong tumigil upang tumulong at kalaunan ay napilitang magpaliwanag sa istasyon ng pulisya. Nanatili siyang nakatayo ng halos 2 minuto. Hindi kumaway ang babae, hindi siya tumawag, hindi siya humingi ng tulong, nakasandal lamang siya roon, tila nahahati sa pagitan ng pride at desperasyon. Yun ang detalyeng nagudyok sa kanya. Hindi kabutihang loob o nakasanayan ang nagtulak sa kanya, kundi ang katahimikan ng babae, ang katahimikan ng isang taong nangangailangan ng tulong, ngunit natutong ang paghingi nito ay may kaakibat na panganib. Dahan-dahan siyang bumaba sa bisikleta at lumapit, malinaw na walang dala ni anumang sandata. "Magandang gabi," sabi niya. "Magandang gabi," sagot ng babae, may bahagyang panginginig sa tinig. "May problema ba ang kotse? Naubusan ng gasolina?" Walang istasyon ng gasolina malapit dito. Ang pinakamalapit ay nasa bayan, mga 20 kilometro mula rito. "Alam ko," sabi niya habang tinitingnan ang telepono. "Walang signal. Paminsan-minsan may nasasagap sa burol pero delikado umakyat doon sa gabi." Muling nanaig ang katahimikan. "May lugar ba rito malapit?" tanong ng babae sa wakas. "Ang bahay ko," sagot niya, "mga 2 kilometro mula rito. Simple lang pero may tubig at kape. Maaari kitang isabit ng duyan. Maaga bukas, may dadaan na truck at maaari kanyang ihatid sa bayan." Tahimik siyang pinagmasdan ng babae bago tuluyang tumango. Naglakad silang magkatabi sa maalikabok na daan sa loob ng 2 kilometro. Ang bahay niya ay payak. 3 silid na may nakalantad na ladrilyo, bubong na luwad, at maliit na balkonahe na may 2 lumang silya at isang duyan. Sa loob ay may isang kama, maliit na mesa, kalan na dekahoy, estante ng mga pangunahing gamit at 5 lumang aklat. Walang dekorasyon, walang luho, ngunit malinis at maayos ang lahat. "Maaari kang umupo," sabi niya. Naglaga siya ng tubig at gumawa ng kape gamit ang telang salaan, tulad ng itinuro ng kanyang ina noon habang dahan-dahang tumutulo ang maitim na likido sa simpleng tasang aluminyo. Iniabot niya sa babae ang tasa kasama ang isang maliit na piraso ng asukal na hilaw. Tinitigan nito ang kubo ng asukal sa paraang hindi niya lubos maunawaan. Marahil nagulat, marahil na antig, o baka pareho. Humigop sila ng kape nang hindi nagsasalita. Sa labas, sinusunod ng kapatagan ang likas nitong ritmo.
Humuhuni ang mga kuliglig sa mga puno, umaawit ang mga insekto sa damuhan, may palakang kumukokak sa malayo, at marahang dumudulas ang hangin sa pagitan ng mga tiles ng bubong, lumilikha ng banayad at tuloy-tuloy na sipol. Mag-isa ka bang nakatira rito? Tanong niya makalipas ang ilang sandali. Oo, mahinahong sagot niya. Noon pa man, wala kang mga kamag-anak? Wala na, walang kapaitan sa kanyang tinig, tanging pagtanggap. Dati meron, pero dinala sila ng buhay sa iba't ibang direksyon. Ganun talaga. Bahagya siyang tumango. Tila mas marami siyang naunawaan kaysa sa aktual na sinabi nito. Hawak ang tasa sa pagitan ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa maitim na ibabaw ng kape. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Luciano ng kakaibang katiyakan na ang pasan ng babae ay walang kinalaman sa nauubos na gasolina. Mas luma iyon, mas mabigat. Hindi ito ang unang pagkakataon, bigla niyang sabi, na tila kinakausap ang sarili. Itinaas nito ang tingin. Unang pagkakataon para saan? Na may naliligaw sa kalsadang ito. Sumulyap siya sa dilim sa labas. Ilang taon na ang nakalipas, may isang lalaking dumating, naglalakad, walang kotse, walang paliwanag. Tinulungan ko rin siya. Naghintay siyang magpatuloy ito ngunit hindi na ito nagsalita. Bahagya lamang itong umiling na para bang itinataboy ang alaala sa katumayo upang isabit ang duyan sa balkonahe. Sa loob ka na matulog sa kama, sabi niya. Dito na lang ako sa labas. Hindi mo kailangang gawin iyan. Ayos lang, marahan niyang sagot, tinatapos ang usapan. Ganyan ang nakasanayan dito. Hindi na siya nagpumilit. Tinanggap niya ang pasya. Habang inaayos niya ang sarili sa silid, humiga si Luciano sa duyan sa labas, nakatitig sa langit na puno ng mga bituin na tila sa kapatagan lamang matatagpuan ng mga may tiyagang tumingin. Bumalik sa kanyang isipan ang lalaking minsang lumitaw sa parehong kalsada. Naalala niya ang mga kakaibang bagay na sinabi nito at ang maliit na kahong nakatago sa kanyang aparador na naglalaman ng isang bagay na hindi niya kailanman naisauli dahil hindi niya nalaman kung kanino talaga iyon nabibilang. Tahimik na lumipas ang gabi. Nang sumapit ang umaga, ang tunog na bumabaybay sa kalsada ay hindi huni ng mga ibon. Kung narito ka pa at nais mong malaman ang susunod na mangyayari, mag-iwan ng komento sa ibaba. Kahit isang salita lang ay makatutulong. Ang mga kwentong tulad nito ay karapat-dapat makarating sa marami at mahalaga ang iyong tinig. 5:00 ng umaga, gaya ng nakagawian, tumilaok ang tandang. Iminulat ni Luciano ang kanyang mga mata sa duyan. Ilang segundo siyang nanatiling nakahiga, nakatitig sa mga tiles na luwad sa itaas. Sandali niyang nakalimutan na may ibang tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay narinig niya iyon, ang banayad at tuloy-tuloy na paghinga mula sa silid. Isang tunog na matagal nang hindi na puno ang mga dingding na iyon. Tahimik siyang bumangon, maingat na tiniklop ang kumot ng duyan upang hindi siya magising at naghanda ng almusal. Sa katahimikan ng madaling araw, sinindihan niya ang kalan na dekahoy, naglaga ng sariwang kape, at hiniwa ang isang piraso ng kesong nakabalot sa mamasa-masang tela sa estante. Maayos niyang inayos ang lahat sa mesa at lumabas sa balkonahe upang hintayin ang mas maliwanag na liwanag ng araw. Doon niya ito napansin. Sa una, parang malayong kulog ang tunog, ngunit malinaw ang langit, bughaw na bughaw, walang ulap, walang paparating na bagyo. Gayunpaman, patuloy na lumalakas ang mababang dagundong sa kahabaan ng daang lupa. Pinaningkit ni Luciano ang kanyang mga mata at tumingin sa kurbada sa malayo. Nakatayo ng hindi gumagalaw. Nauna ang alikabok, isang makapal na pulang ulap na dahan-dahang umaangat sa abot-tanaw. Masyadong siksik para magmula sa iisang sasakyan lamang.
Pagkatapos ay naging malinaw ang mga makina, isa-isa, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang malalakas na motor, lumilikha ng matinding panginginig sa hangin. At saka pagliko sa kurbada ng may mabagal na katiyakan, lumitaw ang mga itim na sasakyan. Isa-isa silang sumulpot, malalaki, makintab, may madidilim na bintana at malalapad na gulong na dumudurog sa daang lupa na tila napakaliit ng daan para sa ganoong mga makina. Sinubukan ni Luciano na bilangin ang mga ito, ngunit agad siyang nawalan ng bilang. Napakaraming kotse ang pumuno sa buong kalsada sa harap ng kanyang bahay na para lamang sa sandaling iyon idinisenyo ang daan. Nakatayo siya sa balkonahe, nakababa ang mga braso sa kanyang tagiliran, lubos na naguguluhan. Sunod-sunod na huminto ang mga sasakyan, halos sabay-sabay na bumukas ang mga pinto. Lumabas ang mga taong malinaw na hindi nababagay sa lupang iyon o sa araw na iyon. Mga lalaking nakasuot ng maiitim na suit na may suot na sunglasses at maliliit na earpiece. Mga mukhang sa pelikula lamang niya nakita. Mga babaeng maayos, ang bihis na may hawak na clipboard. May lalaking may kamerang nakapatong sa balikat. May isa pang may dalang mahabang mikropono. At para bang hindi pa sapat ang drama, isang helicopter ang umangat mula sa likod ng mga burol at nagsimulang umikot ng mababa sa ibabaw ng bahay. Hinalo ng malalakas na talim ang hangin at alikabok sa isang magulong unos ng ingay. "Ano ang nangyayari rito?" bulong ni Luciano sa sarili. Dalawang lalaking nakasuit ang lumapit sa balkonahe. Naglakad sila nang may kumpiyansa ng mga taong sanay pumasok saan man na tila may awtoridad na sila roon. "Magandang umaga," sabi ng nasa unahan, bagaman walang init ang kanyang tinig. "Dito ba kayo nakatira?" "Oo," matatag na sagot ni Luciano, hindi umatras. "Narito ba si Miss Mariana Fernandez?" Ibubuka pa lamang ni Luciano ang kanyang bibig nang eksaktong sandaling iyon ay kumalabit ang pinto ng silid sa likod niya. Lumabas siya ng nakapaa, suot pa rin ang damit mula kagabi, ngayoy gusot na. Nakalugay ang kanyang buhok at may bakas pa ng antok sa kanyang mukha. Nang makita siya ng dalawang tauhan ng seguridad, agad nagbago ang atmosfera. Tumuwid sila at bahagyang umatras. Ang tila pagsalakay ay naging pagkilala. "Dr. Mariana," sabi ng lalaki. Malinaw ang ginhawa sa tinig. "Ipinadala ni Ginoong Miguel ang buong koponan. Hinanap namin kayo mula pa kagabi." Hinaplos niya ang kanyang buhok, huminga ng malalim at tumango. "Alam ko, ayos lang ako." Tahimik na nakatayo si Luciano sa pagitan nila, palipat-lipat ang tingin habang sinusubukang unawain ang lahat. Mabilis na nabuo ang mga piraso ng sitwasyon, halos masyadong mabilis para maging komportable siya. May kamerang tumutok sa kanya. Isang reporter na hindi niya napansin ang lumapit na may mikropono. "Ginoo, makukumpirma ba ninyo na pinatuloy ninyo kagabi ang negosyanteng si Mariana Fernandez?" Hindi siya sumagot. Lumakad siya nang mas paloob sa balkonahe, tinalikuran ng reporter at diretsong hinarap siya. "Sikat ka," mahinahon niyang sabi. Hindi iyon tanong. Tiningnan siya ni Mariana na may halong hiya at paghingi ng paumanhin sa mukha. "Oo," mahina niyang inamin. "Sikat sa anong paraan?" "Ang aking ama ang nagtatag ng Fernandez Group," paliwanag niya makalipas ang sandali. "Ako ang kasalukuyang pangulo." Hindi alam ni Luciano ang mga detalye tungkol sa Fernandez Group, ngunit sa nakikita niyang eksena sa harap ng kanyang payak na bahay, naunawaan niyang napakalaki nito. Yaong uri ng kalaking kayang magpadala ng 100 mamahaling sasakyan sa isang nalimutang daang lupa sa hilagang silangang kanayunan nang walang pag-aatubili. Nanatili siyang tahimik ng sapat para bumigat ang sandali. Pagkatapos ay pumasok siya, kinuha ang kape mula sa mesa. Inabot sa kanya ang isang tasa nang hindi nagsasalita at umupo sa isa sa mga kahoy na silya.
Hinarap niya ang kaguluhan ng may kapanatagan, suot ang ekspresyon ng isang taong matagal nang natutong ang pagpapaapekto sa kakaibang pangyayari ay hindi nakatutulong. Uminom si Mariana ng kape habang nakatayo sa gilid ng balkonahe, nakatalikod sa pangkat ng seguridad. Muli siyang tumingin kay Luciano at sa pagkakataong iyon ay mas malalim kaysa sa simpleng pagkamagalang ang mababasa sa kanyang mga mata. "Salamat!" "Talaga," ulit niya. "Hindi mo kailangang magpasalamat," mahina niyang sagot. "Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama." Nanatili pa siya sa balkonahe ng ilang segundo na parabang sinusubukang isaulo ang lugar. Pagkatapos ay bumaba siya ng hagdan, sumakay sa pangunahing kotse at ang buong konboy ay umalis tulad ng pagdating nito. Mabagal, nagiiwan ng makakapal na ulap ng pulang alikabok. Pinuno ng mahabang hanay ng mga sasakyan ang daang lupa bago tuluyang naglaho sa paningin. Halos 20 minuto ang lumipas bago tuluyang naniwala si Luciano na totoo ang lahat ng kanyang nasaksihan. Nang tuluyang humupa ang alikabok, bumalik sa katahimikan ang kalsada. Muling tumilaok ang tandang, mataas na ang araw sa langit. Nakatayo si Luciano sa balkonahe, hawak ang kanyang tasang aluminyo. Nakatitig sa bakanting daan, sinusubukang unawain kung ano ang panandaliang dumaan sa kanyang buhay sa kakaibang gabing iyon. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya. Sa pagkakataong ito, walang mamahaling sasakyan at walang pangkat ng seguridad. Siya mismo ang nagmaneho ng mas maliit at payak na kotse. Ipinark niya ito sa harap ng bahay, bumaba at natagpuan si Luciano sa likod bahay na nag-aayos ng isang bahagi ng bakod na alambre. "Ikaw na naman," sabi niya, hindi agad lumilingon. "Oo, ako na naman," sagot niya. Ilang segundo pa niyang inikot ang alambre. Pagkatapos ay ibinaba niya ang pliers, pinunasan ang kanyang mga kamay sa pantalon at hinarap siya. "Ano ang nagdala sa iyo rito?" "Bumalik ako para magpasalamat ng maayos." Iniabot niya ang isang sobre. "Gusto kong tanggapin mo ito. Hindi mo kailangang gawin yan." "Luciano, pakiusap." "Hindi mo kailangang gawin yan," ulit niya. Matatag ang kanyang tinig, hindi galit, hindi mayabang, tapat lamang. "Hindi kita tinulungan para sa pera. Kung pera ang dahilan ko, hindi na sana kita tinulungan. Wala akong masyadong naging pag-aari at nakatayo pa rin ako." Sandali siyang natigilan, hawak pa rin ang sobre. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik niya iyon sa kanyang bulsa. "Kung ganoon, hayaan mong ilibre kita ng tanghalian," mungkahi niya. "Sa lungsod." "Yun lang? Walang sobre, walang regalo, tanghalian lang." Matagal siyang tinitigan ni Luciano, pagkatapos ay sumulyap siya sa hindi pa tapos na bakod at saka sa malawak na langit sa itaas. "Sige," pumayag siya, "ibang-iba ang lungsod." Alam na niya iyon sa teorya, ngunit ang maranasan yon ng personal ay ibang usapan. Ang restoran na pinili niya ay nasa mataas na palapag ng isang gusaling salamin na nakatanaw sa isang malapad na abenidang puno ng trapiko. Wala pa siyang nakitang ganoon maliban sa mga litrato. Natatakpan ng pinong tela ang mga mesa. Ang mga napkin ay nakatiklop na parang mga bulaklak. Mas marami ang tinidor at kutsilyo kaysa sa alam niyang gamitin. Walang nakalagay na presyo sa menu. Iyon ang uri ng lugar na hindi na kailangang magtanong ng presyo ang mga bisita. Suot ni Luciano ang kanyang pinakamagandang long-sleeved na plaid na polo, ang inilalabas lamang niya sa mga espesyal na okasyon. Maayos na naplantsa ang kanyang pantalon at ang kanyang sapatos na balat, kahit medyo matigas at maingay, ay malinis. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gilid ng isang hindi nakikitang hangganan na hindi niya matawid. Agad nagsimula ang mga tinging banayad, ngunit halata, nagkukunwaring hindi siya napapansin habang malinaw na napapansin ang lahat.
Magalang silang sinalubong ng Maître D, ngunit ang kanyang pagkamagalang ay tila sinusukat na para bang may kinukwenta sa likod ng ngiti. Sa kalapit na mesa, naglapit ang isang mag-asawa at nagbulungan bago marahang tumawa. Isang waiter ang 2 beses na dumaan kay Luciano nang hindi nagtatanong kung may kailangan siya, ngunit kinausap ang babae sa parehong pagdaan. Napansin ni Mariana ang lahat, hindi niya binaliwala ang mga tingin. Sa bawat pagkakataon, lalo siyang tumatahimik na para bang bawat pahapyaw na sulyap na nakatuon kay Luciano ay siya mismo ang tinatamaan. Habang kumakain ng panghimagas, may isang lalaking lumapit sa kanilang mesa. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may ekspresyon ng isang taong laging nasa gitna ng mahalagang pagpupulong. Mainit siyang bumati kay Mariana, saka sumulyap kay Luciano na tila isang bagay na nailagay sa maling lugar. "Bagong social project ba ito?" tanong niya. May manipis na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Narinig yon ni Luciano. Nakita ni Mariana na narinig niya iyon. Isang katahimikan ang bumalot sa mesa, ilang segundo lamang yon, ngunit tila mas matagal. "Bisita ko siya," matatag niyang sagot. Sapat ang lamig ng kanyang tinig upang tapusin ang usapan. Alanganing tumango ang lalaki at umalis. Humarap siya kay Luciano. "Pasensya na. Walang dapat ipagpaumanhin," mahinahon niyang sabi. "Hindi naman ikaw ang nagsabi." Tinapos niya ang kanyang kape at nanatili pa sandali bilang paggalang. Paglabas nila ng restoran, tinanong niya kung nais niyang makita ang kanyang apartment, maglibot pa sa lungsod o baka manatili pa ng isang araw. Tahimik siyang tumayo sa bangketa, pinagmamasdan ng mabigat na trapikong dumaraan. "Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon," sa wakas ay sabi niya. "Bakit hindi? Dahil hindi akin ang mundong ito." Walang lungkot sa kanyang tinig, tanging katiyakan. Nagsalita siya ng may kalmadong kamalayan ng isang taong alam ang kanyang lugar at hindi nahihiya rito. "Naging komportable ka sa mundo ko," so patuloy niya. "Hindi ako nababagay sa iyo. Hindi mo kasalanan yon at hindi rin akin. Iyon lang ang totoo." Nakatayo siya ron naghahanap ng mga salita, ngunit bago pa siya makasagot, itinaas na niya ang kanyang kamay upang tumawag ng taxi. Kinagabihan, nang bumalik siya sa hotel, nanatiling hindi nagalaw ang silid na inihanda niya para sa kanya. Maayos ang kama. Sa unan ay may isang maliit na sulat kamay na mensahe, maingat na isinulat ng isang taong marunong magsulat, ngunit hindi madalas gawin iyon. "Salamat sa tanghalian. Ingat ka. Wala nang ibang nakasulat sa ibaba. Bago tayo magpatuloy, may itatanong muna ako sa iyo. Saang probinsya ka nanonood ng video na ito ngayon? Isulat mo sa mga komento. Gusto ko talagang makita kung gaano kalayo na ang nararating ng kwentong ito. Maari naman sanang piliin niyang kalimutan ang lahat. Alam na alam niya iyon. Wala namang tunay na dahilan para bumalik pa siya. Siya ang kusang umalis. Nag-iwan siya ng maikling sulat. Sa sarili niyang tahimik na paraan, isinara niya ang kabanatang iyon. Simple, malinaw, walang iniwang nakabitin. Karamihan sa mga tao ay maiintindihan at rerespetuhin ang desisyong iyon. Ngunit si Mariana Fernandez ay hindi kailanman naging taong madaling magpabaya na lamang ng mga bagay. Kaya bumalik siya sa Kapatagan isang Huwebes ng umaga. Mag-isa ulit, minamaneho ang parehong payak na kotse. Hindi siya tumawag o nagpadala ng anumang mensahe. Sa pagkakataong ito, kabisado na niya ang daan. Ang kurbada malapit sa tuyong imbakan ng tubig. Ang tabinging karatulang kahoy na nakaturo sa isang distritong matagal nang wala. Ang mabatong bahagi ng kalsada na nagpapayanig sa kotse sa paraang halos personal ang dating. Ipinark niya ang sasakyan sa harap ng bahay ni Luciano bago mag-alas 10 ng umaga. Wala ito roon. Nakita niya itong nagtatrabaho sa mas malayong bahagi ng bukid. Sa halip na tawagin ito, nilapitan niya.
Tinawid niya ang bakuran, dinaanan ang kulungan ng mga manok, kung saan maingat siyang pinagmamasdan ng tandang, itinulak ang kahoy na tarangkahan sa likod at pumasok sa taniman ng mais. Hindi pa matataas ang mga halaman. Natagpuan niya itong nakayuko, nagbubunot ng damo gamit ang hubad na mga kamay. Narinig nito ang kanyang mga yapak sa lupa. Itinaas nito ang ulo, tiningnan siya ng ilang segundo, saka mahinahong bumalik sa ginagawa. Pakiramdam ko babalik ka, sabi niya. Talaga? Hindi ka mukhang taong nag-iiwan ng mga bagay na hindi tapos. Nanatili siyang nakatayo sa gilid ng taniman, pinagmamasdan siya. Makalipas ang sandali, lumapit siya at dahan-dahang naglupasay sa tabi niya, nararamdaman ang init ng lupa sa pamamagitan ng kanyang damit. Maaari ba akong tumulong? Tanong niya. Sumulyap si Luciano sa kanyang mga kamay, malambot ang balat, malinis ang mga kuko, at ang suot ay malinaw na hindi para sa trabaho sa bukid. Saglit siyang muntik mapangiti, ngunit pinanatili niyang seryoso ang mukha. Pwede, sagot niya. Matagal silang nagtrabaho ng magkatabi, nagbubunot ng damo nang hindi nagsasalita. Umakyat ng umakyat ang araw sa langit. Lumipad ang mga ibon sa mga sanga ng punong huasero sa sulok ng bukid. Hindi iyon isang nakaiilang na katahimikan. Ito ay matatag at natural. Puno ng isang bagay na hindi madaling maipaliwanag ng sino man sa kanila. Nang maging masyadong matindi ang init, tumayo siya, pinagpag ang lupa sa kanyang mga palad at itinuro ang bahay. Bumalik na tayo. Tahimik siyang sumunod. Umupo sila sa balkonahe na may tig-isang baso ng malamig na tubig. Sa pagkakataong ito, siya ang unang nagsalita. Bakit ka umalis ng ganon? Tanong niya, nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Tumingin si Luciano sa tuyong abot-tanaw ng kaatingap bago sumagot dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa ibang paraan. Mabagal at maingat siyang nagsalita na parabang inilalagay ang bawat salita sa tamang lugar. Hindi para sa akin ang lugar na iyon. At buong hapon kong nakita kung paano ka naging hindi komportable dahil sa paraan ng pagtingin sa akin ng iba. Hindi ko iyon mababago. Hindi mo kasalanan, pero hindi rin iyon maaring magpatuloy. Hindi ako naging hindi komportable dahil sa'yo, mabilis niyang sagot. Alam kong hindi ikaw, sabi niya, nakatingin sa kanyang mga mata. Ang mundo sa paligid mo ang ganun, iba yun sa mundo ko. At ayos lang yun, Mariana. Hindi ako galit, sinasabi ko lang ang totoo. Ibinalik niya ang tingin sa baso ng tubig sa kanyang mga kamay, saka muling tumingin sa kanya. Noong gabing dumating ako, maingat niyang sabi, nabanggit mo ang isang lalaking minsang naligaw sa kalsadang ito. Naging tahimik si Luciano. Oo, hindi mo natapos ang kwento. Matagal siyang hindi sumagot. Dumaan ang hangin sa pagitan ng mga tiles ng bubong na may pamilyar na banayad na sipol. Sa malayo, 2 beses na tumawag ang isang kalapati bago tumahimik. Hindi iyon madaling alaala na ibahagi, sa wakas ay inamin niya. Naiintindihan ko, marahan niyang sabi, pero gusto kong malaman. Nang hindi sumasagot, tumayo si Luciano at pumasok sa bahay. Ilang minuto siyang nawala roon. Pagbalik niya, may dala siyang isang lumang kahong-kahoy, ang uri na dating ginagamit ng maliliit na botika para sa mga gamot. Nakapirmi ang takip sa pamamagitan ng isang kupas na goma. Umupo siya at ipinatong ang kahon sa kanyang mga tuhod sandali bago nagsalita. Nangyari ito mga 12 taon na ang nakalipas, panimula niya. Pauwi ako mula sa bayan isang gabi sa parehong kalsadang ito. Doon ko nakita ang isang lalaking naglalakad mag-isa, walang bag, walang sasakyan, siya lang sa gitna ng daang lupa. Huminto ako. Sa una, inakala kong naaksidente siya o may sugat, pero hindi iyon. Huminto siya, inaalala ang nakaraan, hindi sugatan ang lalaki, pagod lang siya. Hindi iyong pagod na kayang ayusin ng tulog, mas malalim pa roon.
Tumingin si Luciano sa kahong nasa kanyang kandungan. Inuwi ko siya rito tulad ng ginawa ko sa'yo. Binigyan ko siya ng kape. Isinabit ko ang duyan. Hindi kami gaanong nag-usap. Nanatili siya hanggang sumikat ang araw. At nag-usap ba kayo? Oo, sagot ni Luciano. Hindi nagtagal, pero sapat. Nakatitig pa rin siya sa malayong abot-tanaw habang nagpapatuloy. Sinabi niya na umalis siya ng bahay nang walang paliwanag sa kahit kanino. Kailangan daw niya ng distansya sa lahat. May mga desisyon siyang nagawa na hindi na niya alam kung paano itatama. Lumaki ng husto ang buhay niya at sa kung paanong paraan pakiramdam niya'y lumiit siya sa loob nito. Huminto sandali si Luciano bago nagpatuloy. May sinabi siyang may anak siyang babae. Mas mahal niya iyon kaysa sa anumang bagay sa mundo, pero naniniwala siyang mas magiging maayos ang buhay nito kung wala ang kanyang anino sa tabi. Hindi gumalaw si Mariana kahit bahagya. Nagkwento ba siya tungkol sa kanya? Tanong niya. Mas mahina ang tinig niya kaysa sa inaasahan niya. Oo, sagot ni Luciano. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Sinabi niyang minana nito ang kanyang matigas na kalooban, na makakamit nito ang malalaking bagay. Sigurado siya roon. Sinabi niyang hindi kailanman naging pagkakamali ng anak ang anuman. Sa kanya lamang iyon at balang araw kapag maayos na ang lahat, babalik siya para magpaliwanag. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa mga nauna. Isang katahimikang may bigat na nagbago sa hangin sa pagitan nila. Sinabi ba niya ang pangalan niya? Tanong ni Mariana. Ngayon ay lantad na ang panginginig ng kanyang tinig. Kalmado ang mukha ni Luciano na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sinabi niyang Mariana ang pangalan niya. Naubusan ng hangin ng kanyang mga baga bago pa nakahabol ang kanyang isipan. Naunawaan ng kanyang katawan ang ibig sabihin bago pa iyon na proseso ng kanyang mga iniisip. Nanatili siyang hindi gumagalaw, mahigpit na hawak ang baso ng tubig. Ano ang pangalan niya? Bulong niya. Halos hindi mabuo ang salita sa hangin. Hindi niya ibinigay ang buong pangalan niya, sabi ni Luciano. Ang nabanggit lang niya, tinatawag daw siyang Fernandez ng mga tao. Palayaw mula sa kabataan niya. Noong panahong naniniwala pa siyang kaya niyang lumipad ng mataas. Muntik nang mabitiwan ng baso sa kanyang kamay. Nasalo niya ito sa huling sandali bagaman natapon ng tubig sa kanyang mga daliri at sa sahig ng balkonahe. Hindi niya napansin. Ricardo Fernandez, ang kanyang ama, ang lalaking naglaho nung 22 siya, walang liham, walang paalam, walang bakas. Ilang taon siyang hinanap ng mga investigador, inisip niya ang mga aksidente, krimen, pagdukot, anumang paliwanag maliban sa posibilidad na pinili nitong umalis. Dahil ang tanggapin na iyon ang pinili nito ay mas mahirap kaysa sa anumang ibang paliwanag. At dito niya ginugol ang huling mapayapang gabi niya, bulong niya. Sa duyang yon, umiinom ng kape mo. May iniwan siya, tahimik na sabi ni Luciano. Maingat niyang binuksan ang kahong-kahoy na para bang may banal siyang hinahawakan. Nang umalis siya kinaumagahan, inakala niyang nakuha na niya ang lahat. Pero naitabi ko na ito, matagal akong naghintay na bumalik siya para hanapin ito. Hindi na siya bumalik. Sa loob nakabalot sa magaspang na telang sako ay isang kwintas na balat. Nakakabit dito ang isang maliit na medalya na yari sa metal, umitim na sa paglipas ng panahon. Bilog ito, makinis na ang mga gilid. Ang nakaukit na figura ay agad niyang nakilala kahit bago pa niya ito hawakan. Alam niya ito mula sa isang lumang litrato na nakatago pa rin sa isang album sa bahay. San Jorge, ang tagapagtanggol ng kanyang ama. Suot niya ang medalya mula pa noong kabataan niya. Nawala iyon sa parehong araw na siya'y naglaho. Inangat ni Mariana ang medalya gamit ang 2 kamay at matagal itong tinitigan. Ilang sandali siyang walang nasabi. Pagkatapos
ay dumaloy ang mga luha. Hindi iyon tahimik na pag-iyak. Iyon ang uri ng pagluha na matagal ng kinimkim. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Putol-putol ang kanyang paghinga. Malayang bumagsak ang mga luha, walang pagpigil. Nakatayo si Luciano sa tabi niya nang hindi sinusubukang gambalain ang sandali. Hindi siya nag-alok ng aliw sa pamamagitan ng mga walang lamang salita. Nanatili lang siya roon, matatag at tahimik, tulad ng tuyong lupang tinitiis ang araw ng walang reklamo. Makalipas ang ilang oras, bumagal ang kanyang paghinga. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas, mahigpit pa ring hawak ang medalya. Ayos ba siya? Tanong niya sa wakas, marupok ang tinig. Nung gabing iyon, ayos ba siya? Maingat na nag-isip si Luciano. Naalala niya ang lalaking nakaupo sa balkonahe, umiinom ng kape, nakatanaw sa malawak na abot tanaw ng kaatinga na para bang tahimik na nagpapaalam. Mapayapa siya, sagot ni Luciano. Hindi masaya pero kalmado, ang uri ng kapanatagan na dumarating matapos gumawa ng napakahirap na desisyon. Huminto siya bago nagpatuloy. Mahimbing ang tulog niya. Kinaumagahan, kumain siya ng kuskus at uminom pa ng kape. Tumayo siya sandali sa balkonahe habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Pagkatapos ay nagpasalamat siya at naglakad pababa ng kalsada. Dahan-dahang tinanggap ni Mariana ang bawat salita na para bang ibinabalik sa tamang lugar ang mga pirasong matagal ng wasak. Ilang taon kong inisip na may masamang nangyari sa kanya, sabi niya. Inakala kong may kumuha sa kanya, pinakamasama ang naiisip ko. Tumingin siya sa medalya. Hindi man lang sumagi sa isip ko na maaring pinili niyang umalis. Minsan, may mga taong umaalis, marahang sabi ni Luciano, hindi dahil wala silang pagmamahal, kundi dahil pakiramdam nila'y napakabigat ng dala nila at hindi nila alam kung paano ito pasanin ng tama. Pinagmasdan niya ito. Parang nauunawaan mo ang pakiramdam na iyon. Oo, simple niyang sagot. Ang sinumang namumuhay mag-isa rito ay nakadama na ng ganoon. Nakataas ang araw sa itaas nila. Tahimik ang kaatinga sa ilalim ng init, maging ang mga ibon ay nanatili sa lilim. Sa balkonahe ng payak na bahay na iyon, 2 taong minsang naging estranghero ang ngayon ay nagbabahagi ng isang lumang medalya at isang kwentong naglakbay ng 12 mahabang taon upang makarating sa kanila. Iningatan mo ito sa loob ng lahat ng panahong iyon, sabi niya. Oo, sagot niya. Nang hindi alam kung kanino ito. Bahagya siyang nagkibit-balikat, hindi tama sa pakiramdam na itapon. Pakiramdam ko'y may nagmamay-ari nito. Hindi ko lang alam kung sino. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga daliri sa medalya at iba na ang paraan ng pagtingin niya rito ngayon. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lampas sa pasasalamat, lampas sa pagkagulat. Isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Ito ang tingin ng isang taong biglang nakaunawa na ang buhay ay minsang lumilikha ng mga padron na napakakaiba, halos hindi ka panipaniwala. Ngunit ang mismong kakaibang iyon ang nagpapatunay na totoo ang mga ito. Akala ko tinulungan ko lang ang isang pagod na lalaki, tahimik na sabi ni Luciano. Hindi ko alam na hawak ko pala ang isang bahagi ng iyong kasaysayan. Hindi siya umalis ng hapong iyon. Nanatili siya hanggang sa magsimulang kumupas ang liwanag ng araw. Nang sabihin ni Luciano na maghahanda siya ng simpleng hapunan, kanin, beans, kung anumang mayroon, hindi siya tumayo para umalis. Nanatili siyang nakaupo sa mesa sa kusina habang siya'y nagluluto, komportable sa katahimikan ng bahay na hindi na niya nararamdamang banyaga. Kumain sila ng walang seremonya, beans sa malalalim na plato. Puting kanin, harinang kamuting kahoy sa gilid. Kinain niya ang lahat nang hindi nagkomento kung ito ba'y simple o masarap. Kumain lang siya.
At ang katahimikang yon ay nagsalita ng mas malinaw kaysa sa anumang papuri. Nang tuluyang bumalot ang gabi sa lupain, tumayo siya mula sa upuan. Kailangan ko nang umalis, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot niya. Huminto siya sa may pintuan, mahigpit pa ring hawak ang medalya sa kanyang kamay. Pwede ba akong bumalik? Tanong niya. Matagal na pinagmasdan ni Luciano ang kanyang mukha. Hindi niya itinuring na simple ang tanong dahil hindi naman talaga iyon simple. At hindi rin siya nagkunwaring magiging madali ang sagot dahil hindi rin iyon magiging madali. Sa labas, ipinagpatuloy ng kapatagan ang tahimik nitong musika. Umaawit ang mga kuliglig. May palakang kumukokak malapit sa bakod. Marahang gumagalaw ang hangin sa mga dahon ng mga punong katingwera. Pwede ba? Sa wakas ay sagot niya at bumalik siya. 1 linggo ang lumipas. Pagkatapos ay makalipas ang 15 araw. Di nagtagal, linggo-linggo na ang pagdating niya. Hindi siya kailanman dumating na may pagyayabang at hindi rin siya dumarating ng walang dala. Minsan pagkain, minsan isang kasangkapan na minsan niyang nabanggit na si Rana. Isang beses, nagdala siya ng libro matapos maalala ang 5 lumang aklat sa kanyang estante. Maliliit na bagay ang mga iyon. Ngunit iyon ang uri ng maliliit na bagay na nagpapatunay na tunay kang nakikinig. Natural lamang na tinanggap ni Luciano ang mga iyon. Hindi niya tinanggihan, ngunit hindi rin niya pinalabis ang pasasalamat. Idinagdag lang niya ang bawat bagay sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tulad ng pagtanggap ng kapatagan sa ulan kapag ito'y sa wakas bumuhos, tahimik, walang drama, ngunit lubos na pinakikinabangan. Isang hapon, dumating siya kasama ang isang lalaking may dalang portfolyo. Nang makita iyon ni Luciano, nagbago ang kanyang mukha. Ano ito? Tanong niya. Abogado siya. Mahinahon niyang sagot. Bumalik ako para tingnan ang sitwasyon ng lupa mo at ng bangko. Hindi ako humingi niyan. Alam kong hindi, sabi niya, hindi inaalis ang tingin. Pero alam kong nanganganib ang lupa. At alam kong hindi ka hihingi ng tulong kahit pa dumating ang bangko bukas na may hawak na papeles. Kaya nagtatanong muna ako bago ako gumawa ng anuman. Pwede ba? Tiningnan ni Luciano ang abogado. Pagkatapos ang tuyong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano ito gagana? Tanong niya. Ipinaliwanag niya. Mas malinaw na ipinaliwanag ng abogado. Hindi ito kawanggawa. Isa itong legal na muling pag-aayos ng utang, isang opsyon na maaaring makuha ng sinumang may tamang legal na suporta. At ang tamang suporta ay nangangailangan ng pera, isang bagay na hindi kailanman nagkaroon si Luciano. Pagkatapos nilang magsalita, matagal siyang nanatiling tahimik. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa gilid ng balkonahe, nakatanaw sa lupang legal na sa kanya at nais niyang manatiling kanya sa realidad. Pinintahan ng huling sikat ng araw ang kaatinga ng kulay kahel. Pwede mong subukan, sabi niya sa wakas, nang hindi lumilingon. Hindi siya nagdiwang, hindi siya ngumiti ng malaki. Tumango lamang siya sa abogado at tumayo sa tabi ni Luciano, kapwa nakatanaw sa iisang abot-tanaw. At sa tahimik na sandaling iyon, may nagbago sa pagitan nila. Wala pa itong pangalan noon, ngunit pareho nila itong naramdaman. Hindi biglang dumating ang pag-ibig, hindi maaari. 2 taong natutong protektahan ang sarili sa magkaibang paraan. Ang namuo sa pagitan nila ay mabagal, tulad ng ulan na pinipiling manatili sa kapatagan. Walang malakas na anunsyo. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, hindi na katulad ng dati ang lupa. Makikita ito sa mga titig na mas tumatagal ng kaunti kaysa kailangan. Sa may ikling dampi habang nagdaraan, tila aksidente ngunit hindi lubos. Isang Sabado ng hapon, malalim na tumawa si Luciano nang mahirapan siyang isabit ang duyan ng mag-isa. Totoong tawa iyon, buo at hindi inaasahan maging sa kanya. Hindi ka pa kailanman nagsabit ng duyan, ano? Tanong niya. Hindi ko kinailangan, amin niya, bahagyang nabuhol sa tela.
Tumayo siya, lumapit at mabilis na inalis ang maling buhol gamit ang sanay na mga kamay. Wala pang kalahating minuto, maayos na ang duyan. Saglit niyang hinawakan ang magkabilang dulo bago tuluyang itali. Napakalapit niya. Iba ang katahimikan sa pagitan nila. Mas mabigat. Salamat, bulong niya. Walang anuman, sagot niya, mas mababa kaysa karaniwan ang tinig. Nanatili sila roon ng isang mahabang segundo bago siya umatras, tinapos ang huling buhol at lumapit sa kalan upang magtimpla ng kape na para bang hindi biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Humiga siya sa duyan pagkatapos nakatitig sa kisame na may tahimik na ngiting hindi nangangailangan ng saksi. Gayunman, hindi ito simple. Wala namang makabuluhang bagay na madali. Sa loob ng mga linggo, nilabanan ni Luciano ang sarili niyang damdamin. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, sa katahimikan, sa pang-araw-araw na gawain. Natakot siya sa malinaw na katotohanan. Magkaiba ang kanilang mundo. Magkaibang realidad. Sobrang magkaiba para magkasya sa anumang lohikal na plano. May mga takot din si Mariana. Sanay siyang gumawa ng mga desisyon sa mga silid-pulong, suportado ng datos, estratehiya at kontrata. Wala ni isa man iyon sa sitwasyong ito. Mayroon lamang isang 43 taong gulang na magsasakang may magaspang na kamay at tuwirang katapatan, nakatira sa maliit na bahay na may 3 silid sa gitna ng kapatagan, mas totoo kaysa sa sino mang nakilala niya sa mundo ng korporasyon. At iyon ang nakakatakot sa kanya dahil bihira ang tunay na integridad. At kapag natagpuan mo na ito, hindi mo laging alam kung paano ito iingatan. Ang pag-uusap na matagal nilang iniiwasan ay naganap isang gabi sa ilalim ng bilog na buwan. Nakaupo sila sa balkonahe sa mga lumang kahoy na silya. Ang abot tanaw ay kumikislap sa pilak sa harap nila. May kailangan akong sabihin, panimula niya. Alam ko, sagot niya. Alam mo, alam ko ang sasabihin mo at kailangan ko ring sabihin ang akin. May kuwagong tumawag sa malayo. Hindi ito magiging madali, sabi niya. Hinding-hindi ko inasahang magiging madali. Magkaibang-magkaiba ang buhay natin. Oo, ayaw mong lumipat sa lungsod. Hindi, at hindi ako maaaring tumira rito ng permanente. Naiintindihan ko. Kung ganon, paano natin ito gagawin? Humaharap siya sa kanya, matatag at kalmado ang mga mata. Hindi hungkag na kalmado, kundi ang kalmadong nagmumula sa taong malalim ang nararamdaman, ngunit pinipiling maging balanse. Tinawid mo ang mundo para mapunta sa kalsada ko, tahimik niyang sabi. Iningatan ko ang medalya ng ama mo sa loob ng 12 taon nang hindi alam kung kanino iyon. Hindi ko alam ang eksaktong ibig sabihin niyon, pero ang mga bagay na dumarating ng ganoon, hindi ko itinatapon nang hindi man lang sinusubukan. Maingat siyang tumingin sa kanya at paano tayo susubok? Gaya ng ginagawa natin ngayon, sagot niya, muling nakatanaw sa abot tanaw, dahan-dahan, tapat, nang hindi hinihiling sa alinman sa atin na tumigil sa pagiging kung sino tayo. At ganun nga ang ginawa nila. Hindi niya sinubukang baguhin ang bahay. Hindi siya nag-utos ng renovasyon, nagdala ng mga designer o nagpalit ng mga kasangkapan. Ang ginawa niya ay ayusin ang problema sa lupa, tahimik at legal, walang palabas. Nabawasan ng utang sa halagang kayang bayaran ni Luciano sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Walang pabor, walang kawanggawa. Naunawaan niyang ang pag-iingat sa dignidad nito ay kasing halaga ng pagliligtas sa lupa. Unti-unting natutunan niyang tanggapin ang tulong niya nang hindi nararamdamang nababawasan siya. Inabot yon ng panahon, mas matagal kaysa sa inaasahan nila, ngunit nangyari. Nagsimula siyang bumisita tuwing 2 linggo, nananatili ng ilang araw. Nagtatrabaho siya sa bukid hanggat kaya ng isang taong handang matuto.
Natuto siyang magsabit ng duyan ng tama. Natutong magtimpla ng kape gamit ang telang salaan. Natutong umupo sa katahimikan ng hapon nang hindi sinusubukang punan ito ng mga salita. 2 beses siyang bumisita sa lungsod niya. Hindi sa mamahaling restoran na walang presyong nakalista, kundi sa mga simpleng lugar na maingat niyang pinili. Maliit, komportable. Minsan ay pakiramdam pa rin niya'y wala siya sa lugar, ngunit nanatili siya. Sa lungsod, hayagan siyang tumayo sa tabi niya. Hindi siya mukhang hindi komportable. Hindi niya naramdaman ang pangangailangang ipaliwanag kung sino siya o ipagtanggol ang presensya nito sa kahit kanino. Iyon pa lamang ay naging sapat upang maging ibang-iba ang lahat kumpara sa unang pagkakataon, at mas mahalaga iyon kaysa sa alinman sa kanila ang nagsabi ng malakas. Nanatili sa kanya ang medalya ni San Jorge. Bago niya ito itinabi, dinala niya ito sa isang alahero at ipinakiusap na ilagay sa isang bagong kadena, mas matibay at bahagyang mas mahaba kaysa sa lumang tali na balat. Paminsan-minsan, isinusuot niya ito sa ilalim ng kanyang blusa, nakapatong sa kanyang dibdib, malapit sa lugar kung saan itinatago ng mga tao ang mga bagay na napakahalaga upang ilantad. Ang huling tagpo ng kabanatang iyon ay naganap sa isang maagang hapon ng taglamig. Sa kapatagan, ang panahong iyon ay may dalang tahimik na pangako. Ito ang panahon kung kailan nagsisimulang mag-iba ang amoy ng hangin at ang lupa ay tila handang magising matapos ang mahabang pahinga. Nakaupo siya sa balkonahe nang bumalik si Luciano mula sa bukid. Marumi ang kanyang mga kamay at ang kanyang mukha ay may bakas ng mabuting pagod. Ang uri ng pagod na bunga ng tapat na trabaho at nagiiwan ng kasiyahan. Umupo siya sa silya sa tabi niya. Sandali silang hindi nagsalita. Pinagmasdan nila ang langit habang unti-unting nagtitipon ang mga ulap sa malayo. Sa tingin mo ba uulan? Tanong niya. Uulan, sagot niya nang may payapang katiyakan. Ngayong gabi, tumango siya at nanatiling nakatanaw sa abot-tanaw. Luciano. Oo. Salamat. Hindi niya ipinaliwanag kung para saan. Hindi na kailangan. Nanahimik siya sandali. Pagkatapos ng lahat, mahina niyang sabi, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Para saan? Sa paghinto mo sa kalsadang yon, sa hindi mo pagdaan lang. Simple niya yung sinabi, walang drama na para bang isang katotohanan lamang. At bakit mo piniling manatili? Tanong niya. Sa halip na agad sumagot, ipinasok niya ang kamay sa ilalim ng kanyang blusa at inilabas ang medalya. Binuksan niya ang kanyang palad at tiningnan ang maliit na imahe ni San Jorge. Umitim na sa paglipas ng panahon. 12 taon sa loob ng kahong-kahoy, bulong niya. 12 taon na naghihintay makabalik sa tahanan. Dito ginugol ng ama ko ang huling mapayapang gabi niya. Sa balkonahe ring ito. Oh, pagtibay ni Luciano. Sa tingin ko may naunawaan siya patuloy niya. Hindi tungkol sa pag-alis. Hindi ko kailanman sasabihing tama iyon. Pero tungkol sa pag-iwan nito rito. Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang kanyang tingin. Tungkol sa pag-iwan nito sa iyo. Isang kidlat ang kumislap sa abot-tanaw, maliwanag ngunit walang tunog. Paparating na ang ulan tulad ng pagdating ng mabubuting bagay sa kapatagan, ipinapaalam muna ngunit hindi minamadali. Dahan-dahang ipinatong ni Luciano ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Hindi niya pinilit ang kilos, hinayaan lamang niya itong manatili roon. Hindi siya umiwas, nanatili silang ganon. Ang kamay niya'y nakapatong sa kanya. Ang medalya nasa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang bagyo dahan-dahang lumalapit sa kaatinga at ang hapon unti-unting kumukupas sa tahimik na gandang tanging ang kapatagan lamang ang tila tunay na nakauunawa. Minsan umiikot ang buhay. Bumabalik ito sa parehong kalsada, hindi dahil sa aksidente, kundi upang tapusin ang isang pag-uusap na minsang naiwan na hindi natatapos.
Kung natagpuan ka ng kwentong ito, kung naantig ka nito sa anumang paraan, alam mo na ang dapat gawin. Mag-subscribe sa channel. Marami pang kwentong tulad nito ang naghihintay para sa iyo rito.